Ako si Jen. 5 dekada na ang nakalipas magmula nang mangyari ito. Isang pangyayari sa buhay ko na parabang bubblegum na hindi na maaalis-alis sa utak ko. Kahit magbasa ako ng mga masasayang libro, gumala at magpakasaya ay binabalik-balikan pa rin ako ng alaala na ito. Kaya naman gusto kong ibahagi ang kwentong ito sa inyo dahil nagbabakasakali ako na sa pamamagitan nito ay hindi na ako matatakot pa na alalahanin ang masalimuot kong karanasan. Wala pa akong ibang pinagsasabihan nito. Kayo pa lang na kapwa ko tagapakinig ng magandang channel ni Sir Eric. Hindi lang ako ang nakaranas nito. Dahil kasama ko sa karanasan na ito ang aking asawa na si Joanny at ang kaibigan ko na si Nicole. Bago pa kami maging magkasintahan ni Joanny ay dati na kaming magkaibigan. Noong mga oras na yon nanliligaw pa lang sa akin si Joanny. Dahil nga sa dati na kaming matatalik na magkaibigan ay komportable na kami sa isa't isa at marami kaming mga hilig na puntahan o gawin. Isa na roon ang pagdayo sa iba't ibang lugar. Hindi na nga namin mabilang sa aming mga daliri ang mga lugar na napupuntahan at nalibot namin. Para kasi sa amin ay isa yung pampakalma sa utak at aminado naman ako na nagiging masaya ako kapag nakakapunta ako sa iba't ibang lugar. Ang gamit lang namin noon ay ang lumang sasakyan ni Joanny. Kadalasan ay nananatili pa kami sa isang lugar ng matagal kapag nagustuhan namin ang mga tao at ang lugar. Hanggang isang hapon, magkakasama kami ni Joanny at Nicole sa sala ng aking inuupahang bahay. Lahat kami ay kakatapos lamang ng trabaho at saktong magkakaroon kami ng isang linggong pahinga. Nag-iisip kami noon kung anong pwedeng gawin sa isang linggo na yon. Hindi kasi kami ang tipo na tao na mananatili lamang sa bahay. Para din sa akin ay nakakabagot yon. Biglang nagsuhestyon si Nicole na mag-road trip daw kami. Pumunta daw kami sa isang lugar na madadaanan lang daw ng aming sasakyan. Tinanong ko naman si Nicole na sayang lang sa gasolina kapag hindi namin alam ang aming pupuntahan. Sumingit naman si Joanny na nagsuhestyon na pwede raw kaming pumunta sa isang malayong probinsya at manatili sa isa sa mga baryo na yon. Sabik ko pang tinanong si Joanny kung malapit ba yon sa dagat. Pero sinabi niya na bundok na daw yon at kadalasan ay gubat na ang makikita. Nadaanan lang daw ni Joanny ang probinsya na yon noong pumunta siya sa kanyang lola. Hindi niya raw alam ang pangalan ng probinsya pero sigurado naman daw siya na magiging masaya raw ang pananatili namin doon dahil pwede daw kaming umakyat ng bundok. Pumayag agad si Nicole kaya pumayag na rin ako. Nasabik pa ako noon kasi panibagong lugar na naman ang aming mapupuntahan. Noong araw din na yon ay nag-impake kaming 3 at nagkita-kita sa harapan ng bahay ni Joanny. Ang sasakyan ni Joanny ay maliit lamang at luma na, pero kaya pa naman noon bumiyahe ng matagal. Inaya na kami ni Joanny na sumakay sa sasakyan. Nasa tabi ako noon ni Nicole sa likod habang si Joanny ang nagmamaneho. Akala ko ay aandar na kami pero nagtanong si Joanny kung may dala daw ba kaming mga kutsilyo. Nagkatinginan kami ni Nicole. Nagtataka kong tinanong si Joanny kung bakit kailangan pa namin magdala ng kutsilyo. Napabuntong hininga si Joanny at sinagot ako na naikwento niya raw sa kanyang ina ang aming pupuntahan. Binalaan daw siya ng nanay niya na mag-ingat daw sa mga hindi pamilyar na lugar, lalo na raw ang mga lugar na nakadestino malapit sa gubat. Inabot sa amin ni Joanny ang 2 kutsilyo. Kinuha ko ito sa kabinigay kay Nicole ang isa. Sinabi naman ni Nicole na may tiwala daw siya sa suhestyon ni Joanny at alam niyang hindi kami ipapahamak ni Joanny. Sumigunda rin ako na paniguradong ligtas ang lugar na pagdadalhan sa amin ni Joanny. Napailing si Joanny. Sinabi niya sa amin na kailangan pa rin daw namin makasigurado dahil pare-pareho raw kaming wala pang alam sa lugar na yon.
Hindi na kami nakaimik pa nang umandar na ang sasakyan. Binaliwala ko na lamang ang sinabi ni Giovanni. Pagtingin ko naman kay Nicole ay naggibit balikat lang ito. Saka nagkwento na sa akin patungkol sa pag-aaral niya. Sa kalagitnaan ng aming biyahe ay nagulat kami nang magsalita si Giovanni. Naiinis na siya dahil naipit na naman kami sa malalang traffic. Nag-aalala pa siya na baka gabi na raw kami makapunta sa probinsya na yon. Tumingin ako sa paligid. Mahaba nga ang traffic at mabagal din ang pag-usad nito. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Nicole. Nakatingin siya sa bintana na nasa tabi niya. Kaya nakasilip din ako roon. Tinuro ni Nicole ang kalsada na walang kahit anong sasakyan na pumapasok. Mahabang kalsada yon. At ayon din sa mga haka-haka ay wala raw nagtangkang pumasok o dumaan doon dahil daw wala raw taong nakatira doon at puro gubat daw ang madadaanan. Sinabi ni Nicole na doon na lang daw kami dumaan. Dagdag pa niya na minsan na raw silang dumaan doon ng kanyang pamilya. Isa raw yung mahabang kalsada na ang dulo raw ay isa ng syudad. Sadyang wala raw masyadong dumadaan doon kasi pribadong lupa pala yon. Tinanong pa siya ni Giovanni kung sigurado daw ba ito at tumango naman si Nicole. Umikot naman ang sasakyan ni Giovanni hanggang sa makapasok na kami sa kalsada na tinutukoy ni Nicole. Naging tuloy-tuloy na naman ang biyahe. Sumilip ako doon sa bintana. Sa kanilang hap ang masarap na hangin. Medyo paggabi na rin noong mga oras na yon. Nagulat na lamang ako nang ilipad ng hangin ang suot kong sombrero. Sa gulat ko ay napasigaw pa ako. Napapreno si Giovanni dahil doon. Saka ako nilingon. Tinanong niya ako kung ano raw ang nangyari sa akin. Sumigonda rin si Nicole na wag daw ako basta-basta sisigaw dahil nakakagulat daw. Agad akong humingi ng tawad, saka sinabing nilipad ang sombrero ko. Napatampal sa noo si Giovanni. Habang naiinis naman akong tinignan ni Nicole. Bababa na sana ako ng sasakyan para kunin ang sombrero ko nang pigilan ako ni Nicole. Sinabi ni Nicole na hayaan na lang daw ang sombrero. Wag na raw kami masyadong magpagabi sa daan na yon dahil kahit papaano raw ay liblib na daan yun. Baka raw kung sino pa ang makasalubong o makainkwentro namin. Tumango rin si Giovanni at sinabihan pa ako na ibibigay niya na lang daw ang sombrero niya sa akin. Wala na akong nagawa pa nang paandarin ulit ni Giovanni ang sasakyan. Ilang saglit pa ay bumagal ang takbo ng sasakyan. Napatingin ako sa bintana at nakita ko ang isang matanda na naglalakad sa gilid ng kalsada. Nagkatinginan kaming dalawa ni Nicole. Nagtanong si Giovanni kung sino raw ang matanda na yon, habang si Nicole naman ay sinabing wag na raw namin pansinin ang matanda dahil baka mga magnanakaw lang ang mga yon. Sumang-ayon din naman agad ako kay Nicole. Weirdo rin kasi para sa akin na makasalubong ng isang matanda sa isang liblib na daanan. Tumalima naman si Giovanni saka pinabilisan ang takbo ng sasakyan. Pero natigilan kaming tatlo dahil sa isang malakas na tunog galing sa sasakyan. Tumigil din ang sasakyan. Tinanong ko si Giovanni kung anong nangyari. Nilingon niya kami. Namumutla siya at nanginginig pa ang mga daliri. Sinabi niya sa amin na nabangga niya raw ang matanda. Hindi niya raw sinasadya. Nagulat lang daw siya dahil bigla ang tumawid ang matanda. Nataranta ako sa sinabi niya. Samantalang nasigawan din siya ni Nicole, saka sinabing hindi nag-iingat si Giovanni. Sinigawan ko rin si Giovanni na dapat nagdoble ingat siya dahil madilim na rin ang paligid. Nag-aaway-away na kami noon sa sasakyan at kahit isa sa amin ay walang balak bumaba. Aminado ako na natatakot din ako noon na baka napatay ni Giovanni ang matanda. Napigilan na lamang kami nang bumangon ng matanda. Pinagpag niya ang kanyang sarili sa kanormal na naglakad palapit sa amin hanggang sa kumatok ito sa bintana. Binuksan ni Giovanni ang bintana kaya natitigan namin ng maigi ang itsura ng matanda.
Mabait siyang titignan at inosente ang pagmumukha pero kinabahan ako sa ngisi niya at sa paraan ng pagtitig niya. Sinabihan niya kami na ihatid daw siya sa kanyang bahay kung ayaw daw namin makulong. Ayon pa sa kanya, kayang-kaya niya raw kaming ipakulong dahil natandaan niya ang plate number ng sasakyan at ang mga itsura namin. Sumang-ayon agad si Giovanni sa kabinuksan ng pinto. Pumasok ang matanda sa sasakyan bago muling pinaandar ni Giovanni ang kotse niya. Nagpakilala sa amin ng matanda sa pangalang Betsy. Lola Betsy na lang daw ang itawag namin sa kanya. Matagal na raw siyang naninirahan sa kalsada na yon at yun daw ang muling beses na nakaengkwentro siya ng tao na dumaan sa kalsada na yon. Hindi kami nagsasalita ni na Giovanni at Nicole. Hindi ko alam noong mga oras na yon kung bakit ako nakakaramdam ng takot sa tuwing nagtititigan kami ni Lola Betsy sa rearview mirror. Maya-maya pa ay pinahinto ni Lola Betsy ang sasakyan sa madilim na parte ng daan. Doon na raw ang bahay niya. Hindi kami nagsalita hanggang sa makababa si Lola Betsy. Inaya niya pa kami na sumunod sa kanya pero tumanggi kami. Sinabi niya na lamang na hintayin na lang daw siya dahil may ibibigay daw siya. Sinundan ko pa ng tingin si Lola Betsy na pumasok sa gubat. Nagulat na lang ako nang sabihin ni Nicole na paandarin na raw ang kotse ng mabilis. Nagtaka pa si Giovanni pero lumipat si Nicole sa driver seat saka itinulak si Giovanni paalis doon. Si Nicole lang nagmaneho ng kotse paalis. At nang tumingin ako sa bintana ay nakita ko ang matanda na nakangisi sa akin at may hawak na itak at ulo ng tao sa magkabila ang kamay. Napasign of the cross ako sa takot. Nang tignan ko si Nicole ay namumutla siya at nanginginig ang kamay. Tinanong ni Giovanni kung anong nangyari kay Nicole at sinabi naman ni Nicole na nakita niya raw si Lola Betsy na tumatakbo palapit sa kotse na may dalang itak at ulo ng tao. Panigurado daw na kapag hindi kami nakaalis agad doon ay papatayin niya kami. Nabalot ng katahimikan ng buong kotse. Hindi na kami nagsalita pa noon pero ramdam namin ang takot namin dahil kay Lola Betsy. Ilang oras ang lumipas ay nasa kalsada pa rin kami. Hindi pa kami nakakalabas sa kalsadang yun at natatakot na ako para sa sarili namin. Tinanong ko si Nicole kung bakit hindi pa kami nakakarating sa syudad at sinagot niya naman ako na nakalimutan niya na raw ang daan. Kanina daw kasi ay may dalawang lilikuan at mali raw ang nilikuan ni Nicole. Segunda pa ni Giovanni na naligaw na kami. Napahilamos ako sa muka. Hindi ko akalain noon na magiging ganoon ang kakahinatnan ng road trip namin. Sinabihan kami ni Nicole na wag na raw mag-alala dahil mahahanap din daw namin ang daan palabas ng kalsadang yon. Tumahimik na lang kaming dalawa. Ilang oras pa ang lumipas ay patuloy pa rin sa pagpapaandar ng kotse. Hindi ko alam noon kung nasaan na kami. Natigilan ako nang huminto si Nicole. Akala ko ay nakalabas na kami ng kalsadang yon. Kaya sumilip ako sa bintana pero napasigaw ako nang lumitaw ang mukha ni Lola Betsy. Naglakad ito papunta sa pwesto ni Nicole. Saka walang pakundangan na binuksan ang pinto at hinila si Nicole. Hihilain sana ni Giovanni ang kamay ni Nicole pero pinigilan ko si Giovanni. Sinigawan ni Giovanni si Lola Betsy kung anong kailangan niya. Sagot naman ng matanda na bumaba daw kami at samahan siya sa malapit na ilog para mangisda. Umiling ako kay Giovanni pero binulong niya sa akin na kailangan daw namin iligtas si Nicole. Nauna siyang bumaba ng sasakyan. Wala akong nagawa noon kung hindi ang bumaba na rin. Hawak pa rin ni Lola Betsy si Nicole habang naglalakad kami papunta sa sinasabi niyang ilog. Nakakapit pa ako kay Giovanni. Ilang saglit pa ay nakarating kami sa ilog. Nanginginig na ang boses ko na sinabing pakawalan si Nicole at hayaan na kami pero ngumisi ang matanda. Sa kawalang alinlangan na itinulak si Nicole sa ilog. Napasigaw ako ng malakas dahil hindi marunong lumangoy si Nicole. Tatakbuhin sana ni Giovanni si Nicole pero nahiwa ni Lola Betsy ang tagiliran ni Giovanni gamit ang itak. Sa isang kurap,
naging halimaw ang itsura ni Lola Betsy. Nawala na ang inosente niyang muka at napalitan itong kulubot na balat na may namumulang mga mata. Matutulis din ang kanyang kuko at nakanganga pa ang naglalaway niyang bibig, kaya tanaw ko ang matutulis niyang ngipin. Napasigaw ako na aswang si Lola Betsy. Pagtingin ko kay Nicole ay hindi ko na siya nakita pa sa ilog. Aatakihin sana kami ni Lola Betsy nang sipain ni Giovanni si Lola Betsy sa ilog. Saka ko inalalayan si Giovanni na tumakbo palayo. Habang tumatakbo kami ay patuloy kong binabanggit ang pangalan ni Nicole habang umiiyak. Nagdadasal din ako noon na sana ay buhay ang matalik kong kaibigan. Hindi kami tumigil sa pagtakbo ni Giovanni kahit napapagod na ako. Wala kaming kain o sapat na tulog noon pero hindi yun balakid para tumakas kami sa aswang. Maya-maya pa ay nakakita ako ng isang karatula na may nakalagay na probinsya ng Galsot, Barrio Laso. Tinuro ko yun agad kay Giovanni. Tuwang-tuwa pa kami dahil nagawa naming makarating sa isang baryo. Pumasok kami sa baryo at agad na nanghingi ng tulong. Napatingin sa amin ang mga tao doon. Nagulat pa sila nang makitang sugatan si Giovanni. Sa kabutihang palad marami ang lumapit sa amin. Tinulungan nila kaming pumunta sa isang bakanting bahay daw sa baryo na yon. Nang makarating kami sa bakanting bahay ay umalis ang mga tao at sinabing pupunta na lang daw ang doktor. Nagpasalamat ako sa kanila sa katinigdan si Giovanni na nakapikit habang iniinda ang sugat. Maya-maya pa ay pumasok ang isang lalaki na nasa kaedaran lamang namin. Nagpakilala siya sa pangalang Berto. Siya raw ang doktor sa baryo na yon. Hinayaan ko na lamang na gamutin ni Berto si Giovanni. Hindi ako mapakali noon. Ang iniisip ko noon ay si Nicole at ang kalagayan ni Giovanni. Nang matapos si Berto ay nakita kong tulog na si Giovanni. Nagpasalamat ako sa doktor sa ginawa niya at akmang lalapit ako kay Giovanni nang hawakan niya ang braso ko. Pagtingin ko sa kanya ay seryoso niya akong sinabihan na wag na raw kami magpaabot pa ng gabi sa baryo na yon. Nagtaka ako sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung anong gusto niyang ipahiwatig pero binigyan niya lang ako ng 2 maliit na kahon. Nang buksan ko ito ay mayroon itong tig-4 na syringe na may nagahalong berde at pulang likido. Pinaliwanag niya sa akin na gamitin ko raw yan kapag daw nagkagulo na ang lahat pero binabalaan niya ako na wag nang magpaabot ng gabi dahil hindi siya sigurado kung pagbibigyan din daw kami ng mga tao roon katulad ng pagkukonsidera sa kanya. Bago pa man ako makatanong ay lumabas na ito ng bahay. Takang-taka ako sa nangyari pero isinantabi ko muna yon at natulog katabi ni Giovanni. Hapon na nang magising ako. Nakita ko si Giovanni na pinapanood akong matulog. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at tumango naman siya sa akin. Sinabi ni Giovanni sa akin na nag-aalala daw siya para kay Nicole. Natatakot daw siya na baka patay na ito. Hindi ako nakaimik. Yun din kasi ang haka-haka ko noong mga oras na yun. Sinabihan ko naman si Giovanni na huwag kaming mawalan ng pag-asa dahil hanggat hindi namin nakikita ang bangkay ni Nicole ay sigurado kaming buhay ito. Natahimik kaming dalawa ng ilang saglit bago ko sabihin kay Giovanni ang sinabi ng doktor na si Berto. Pinakita ko rin dito ang ibinigay ni Berto. Pinagmasdan ni Giovanni ang mga syringe at ang berde at pulang likido na nasa loob nito. Sinabi niya sa akin na mukha raw gamot ang nasa loob. Akmang itatarak ni Giovanni ang syringe sa sarili niya nang pigilan ko siya. Sinabihan ko siya na wag basta-basta magtatarak ng mga syringe sa kanyang sarili. Nagkibit balikat lamang si Giovanni. Tumayo ako para sumilip sa bintana. Noong mga oras na yon ay nakakaramdam na ako ng gutom. Pagsilip ko sa bintana ay napansin ko ang mga taga-baryo na may pinagkakaguluhan. Hindi ko na sana yon masyadong papansinin nang matanaw ko ang nilalang na pinagkakaguluhan nila. Mabilis kong tinawag si Giovanni. Bakas ang pag-aalala ko sa mukha noon. Nakita ko lang naman noon si Lola Betsy na karga-karga ang walang malay na si Nicole.
Nakangisi pa si Lola Betsy habang nakikipagkamay sa mga taga-baryo. Pagsilip ni Giovanni ay rinig ko ang kanyang pagsinghap at ang mahina ng bulong na nasa baryo daw kami ng mga aswang. Automatiko akong kinabahan. Sinabihan ko si Giovanni kung anong pwede naming gawin lalo na't hindi namin kaya na makipaglaban sa ganoong karaming tao. Dagdag ko pa na kailangan namin iligtas si Nicole. Sinabi ni Giovanni na hintayin daw namin maggabi dahil panigurado daw na aalis ang mga aswang para kumuha ng kanilang makakain sa gubat. Pumayag ako sa gusto ni Giovanni at kahit gustong gusto ko na noon hanapin at iligtas si Nicole ay pinakalma ko ang sarili ko. Pagdating ng gabi, agad kaming naghanda ni Giovanni para sa aming gagawin. Gaya ng inaasahan, isa-isang nagsialisa ng mga tao doon at nasaksihan ko rin kung paano sila magpalit ng anyo. May isa pang kabaryo na pumasok sa bahay kung nasaan kami at sinabihan kami na wag muna raw uuwi. Siguro kung hindi namin alam noon na mga aswang sila, ay mapapaniwala talaga ako dahil sa paraan ng kanilang pagngiti at mahinhin na pagsasalita. Nang makaalis ang mga aswang, ay lumabas na kami ni Giovanni sa bahay na yon. Humawak ako sa magkabila ang kamay ang dalawang syringe na ibinigay ni Berto at sa bulsa ko noon ay isang kutsilyo. Tumitingin kami sa bawat bahay na madadaanan namin para tignan kung naroroon si Nicole. Maya-maya ay hinila ako ni Giovanni papunta sa likod ng isang puno. Nagtataka ko siyang tinignan at sinabi niya sa akin na may nakita raw siyang isang tao na nagbabantay sa isang bahay. Nang silipin ko ang bahay na tinutukoy niya, ay nakita ko nga sa harapan nito si Berto na seryosong nakatayo. Humarap pa sa amin si Berto at nagkatitigan kaming dalawa. Nanlalaki ang mga mata kong sinabihan si Giovanni na ang doktor ang nakita niya at nakita rin ako ni Berto. Tatakbo na sana kami paalis ni Giovanni nang may humawak sa aking braso. Paglingon ko ay nakita ko si Berto. Sasaksakin sana ni Giovanni si Berto pero agad na nagsenya si Berto na wag daw kaming mag-ingay at sundan siya. Alanganin pa kaming dalawa noon ni Giovanni pero sumunod pa rin kami kay Berto hanggang sa makarating kami sa bahay na binabantayan niya. Pumasok kami noon. Nakita namin si Nicole na nakatali ang paa. Nilapitan ko agad si Nicole sa kaniyakap. Sinabi sa akin ni Nicole na kakainin daw kami ng mga aswang. Kami raw ang magiging handa nila. Pinakawalan namin mula sa pagkakatali si Nicole. Sinabihan ko si Nicole na tatakas kaming tatlo sa lugar na yon. Napatingin ako kay Berto nang magsalita siya. Sinabi niya sa amin na tumakas na raw kami dahil sa mga oras daw na yon ay pabalik na ang mga aswang. Tinanong siya ni Giovanni kung bakit niya kami tinulungan at sinabi naman ni Berto na isa siyang tao na naging alipin lang daw ng mga aswang para mabuhay. Ayaw niya na raw kasing maranasan namin ng parehong kapalaran na naranasan niya. Nagpasalamat kaming tatlo sa kanya, saka kami lumabas ng bahay. Tumakbo kami palayo ng bahay na yon pero nagulat ako sa tatlong aswang na humarang sa amin. Agad na nilabanan ni Giovanni ang mga aswang habang tumakbo naman kami ni Nicole papasok ng gubat. Dire-diretso lamang kami sa pagtakbo at hindi kami lumilingon. Maya-maya pa ay kasabayan na rin namin tumakbo si Giovanni. Paglingon ko ay naroon na ang 5 aswang na humahabol sa amin. Sinabi ni Giovanni na bilisan daw namin tumakbo para daw hindi kami mahabol. Malalakas daw kasi ang mga aswang at muntikan na raw siyang masaksak kung hindi lang siya nakatakas. Lalo naming binilisan ang aming pagtakbo pero hindi ko namalayan noon ang isang nakatakip na hukay. Nahulog ako sa hukay habang napasigaw naman sina Giovanni at Nicole. Tinulungan nila akong makaalis sa hukay na yon, pero malalim at madulas ang lupa. Kinakabahan na ako dahil naririnig ko na ang mga yabag ng mga aswang. Sinabihan ko sina Giovanni at Nicole na umalis na at iligtas ang kanilang mga sarili. Marahas na umiling si Giovanni. Sinabi pa niya sa akin na hindi niya ako hahayaan na mamatay pero sinigawan ko na sila na umalis na at hayaan na ako. Alam kong katangahan yun, Sir Eric,
Pero mas inisip ko noon ang kalagayan ng aking mga kaibigan kaysa sa aking sarili. Halata pa ang alanganin sa kanilang muka pero sa huli ay tumakbo sila paalis kasabay ng 2 aswang na tumalon sa hukay. Nakangising sinugod ako ng aswang. Nailagan ko naman ito agad. Yumuko ako para hindi ako matamaan ng matutulis na kuko ng aswang. Saka tinarak ang syringe sa dibdib nito. Natumba ang aswang at nanginig. Doon ko napagtanto na ang syringe ay may laman na panangga sa aswang. Sinubukan ko rin saksakin ng syringe ang isa pang aswang pero naunahan niya akong sugatan sa tagiliran. Hinampas niya pa ako sa muka kaya natumba ako at nabitawan ng syringe. Bago pa man ako makabangon ay muli na naman akong sinapak ng aswang. Lasang-lasa ko ang dugo na nagmumula sa kalmot sa aking pisngi. Susubukan ko pa sana bumangon pa ulit pero inapakan ako ng aswang sa aking tiyan na nagpasigaw sa akin ng malakas, kasabay ng tuluyan kong panghihina. Napapikit ako noon pero hindi ako tuluyan nawalan ng malay. Naramdaman kong binuhat ako noon paalis ng hukay. Narinig ko rin ang malalim nilang boses na sinasabing bumalik na raw ako sa kuta dahil naghihintay na ang kanilang pinuno para daw sa bagong pagkain. Mahina akong napadasal para sa sarili ko at hinihiling ko rin noon na mabuhay pa ako. Ilang saglit pa ay naramdaman kong itinali ang aking kamay. Pagmulat ko ng mata ay bumungad sa akin ng maraming aswang na naglalaway na nakatingin sa akin. Nasa isang entablado rin ako noon. Nakaupo habang nakatali ang aking 2 kamay sa aking likuran. Napatingin ako sa aking gilid nang makita ko si Lola Betsy. Sinamaan ko siya ng tingin. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang mabuhay. Hindi agad ako nakasagot. Naalala ko kasi noon yung sinabi ni Berto. Muli niya akong tinanong kung gusto ko rin daw bang mabuhay ang aking mga kaibigan. Segunda pa ni Lola Betsy na alam niya raw kung saan makikita ang mga kaibigan ko. Sigurado daw siyang mahahanap niya ang mga ito at papatayin. Naikuyom ko ang kamao ko sa inis. Sinabi ko kay Lola Betsy na hayaan na ang aking mga kaibigan dahil hawak na nila ako. Mahinang tumawa si Lola Betsy. Hahayaan niya raw ang mga kaibigan ko kapag papayag daw ako sa kanilang iuutos sa akin. Ako na rin daw kasi ang magiging kapalit sa traidor nilang alipin. Pagtingin ko sa aking harapan ay nakita ko si Berto na hawak ng 2 aswang. Bago pa man ako makapagsalita ay nasaksihan ko kung paano itarak ng aswang ang kanyang daliri sa dibdib ni Berto. Nakamulat at nakanganga si Berto nang bumagsak siya sa lupa. Nanigas ako sa aking kinauupuan noon. Hindi ko akalain na makakasaksi ako noon ng ganoong kabrutal na kamatayan. Napatingin ako kay Lola Betsy nang hawakan niya ang baba ko. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw mabuhay pa ay gagawin ko raw lahat ng gusto nila. Nanginginig akong tumango noon. Wala akong ibang pagpipilian pa noon kung hindi ang pumayag kaysa mamatay ng ganoon kabrutal. Sinabi niya sa akin na sayawan ko raw sila para daw kahit papaano ay malibang din naman sila. Inalis nila ang tali sa aking kamay saka sapilitan akong tumayo. Pinilit ko ang sarili ko noon na wag maiyak dahil alam kong walang mapupuntahan ng pag-iyak ko. Sumayaw ako sa harapan ng mga aswang na yon na para bang manika. Walang kahit anong emosyon akong pinapakita at sumasayaw lang ako para lang mabuhay. Ilang saglit pa ay napansin ko ang 2 ulo sa likuran ng isang malaking bato. Nangunot ang noo ko. Pero nang sumilip ang isa sa mga nagmamay-ari ng ulo, ay nakilala ko agad si Giovanni. Nasa tabi niya rin si Nicole na tumitingin sa paligid. Agad akong nag-iisip noon ng paraan para magawang makaalis sa sitwasyon na yon. Bumaba ako ng entablado, saka sinayawan ng isang grupo ng aswang. Nagsigawan ng mga ito sa tuwa. Pinagpatuloy ko ang aking pagsasayaw habang pasimpleng kinukuha ang kutsilyo sa aking bulsa. Hinawakan ko pa ang balikat ng isang aswang at sa isang iglap ay sinaksak ko ito ng kutsilyo. Nagkagulo ang mga aswang.
Dahil doon, ginawa ko na rin yung paraan para lapitan ng mga kaibigan ko na nagulat din sa aking ginawa. Hinila ko pa sila para makatakbo kami. Habang tumatakbo ay inis ko silang sinabihan kung bakit pa sila bumalik. Sinabi naman sa akin ni Giovanni na hindi niya raw nila ako kayang hayaan lamang doon. Magkakasama raw kaming nakarating doon kaya magkakasama rin daw dapat kaming mababalik. Ayon pa kay Giovanni, dala-dala na raw niya ang kanyang kotse dahil nakita raw nila ito noong pinatakas ko sila. Hindi kami lumilingon sa aming likuran pero ramdam ko noon na nasa likuran namin ang mga aswang. Ilang saglit pa ay nakalabas kami ng gubat at natanaw ko na ang aming sasakyan. Agad akong sumakay at si Giovanni sa kotse. Sumakay din sa passenger seat si Nicole. Pero akmang isasara na ang pinto ng sasakyan nang mahila ng isang aswang si Nicole. Agad kaming lumabas ni Giovanni sa kotse. Sinugatan ko sa likod ang taong humila kay Nicole. Saka sinugatan ko ito sa pisngi. Sabay-sabay din sumugod sa amin ng mga aswang at kahit nakakalmot na ako noong mga oras na yon, ay pinipilit ko pa rin silang mailagan. Pinapatama ko ang kutsilyo ko sa kanilang muka at sa tuwing gagantihan din nila ako sa aking muka, ay agad akong yumuyuko. Kaya naman ang aswang na nasa aking likod ang natatamaan ng kuko ng isa pang aswang. Nang bumagsak ang dalawang aswang na kumakalaban sa akin, ay agad akong sumakay ng kotse. Pinaandar ko ito sa kasinigawan sina Giovanni at Nicole na lumayo. Agad naman tumakbo palayo ang dalawa kong kaibigan, habang binangga ko naman ang mga aswang. Inatras ko at inabante ang sasakyan at nang mapansin kong nakahiga na sa lapag ang mga aswang, ay binalikan ko si Nicole at Giovanni. Mabilis ko silang pinasakay sa kotse. Ako na mismo ang nagmaneho noong mga oras na yon paalis sa lugar na yon. Pagtingin ko sa aking bintana ay nakita ko mismo si Lola Betsy. Nakangisi siya habang napapalibutan siya ng mga kakampi niyang aswang na wala ng buhay sa lapag. Nanginginig ako habang nagmamaneho. Sinabi ko kay Giovanni na baka sundan kami ni Lola Betsy pero sinabi naman ni Nicole na imposible daw yon. Nakita niya raw kasi si Lola Betsy na kinain ng kanyang mga kakampi habang nakatingin daw sa papaalis naming kotse. Dagdag pa ni Nicole na mayroon na raw sapat na pagkain si Lola Betsy at yun na ang kanyang mga aswang nakakampi. Pinagtayuan ako ng balahibo sa narinig. Kahit isang beses sa buhay ko noon ay hindi ko inisip na mayroong aswang pero hindi ko naman akalain na mararanasan ko pa. Ilang oras akong nagmaneho bago namin marating ang syudad. Pagtingin ko sa bintana ng kotse ay sinabi kong lumabas lang naman kami sa kalsada kung saan kami pumasok. Pagbaling ko ng tingin sa aking mga kaibigan ay nakapikit na ang mga ito. Kahit nanghihina na ako noon ay nagmaneho pa rin ako hanggang sa makarating na kami ng ospital. Pagdating ko noon sa ospital ay sinalubong kami ng mga nurses at doktor. Ginamot ang mga sugat ko at sugat ng aking mga kaibigan. Sa kalagitnaan ng paggagamot sa akin ay pumasok ang isang doktor. Nagulat ako nang makita si Berto. Nanginginig ang aking boses na sinabing buhay siya. Tinawag ko pa ang doktor sa pangalan na Berto. Nagtaka naman ng doktor at sinabi sa akin na siya raw si Binso. May kilala daw siyang Berto pero matagal na raw itong nawawala. Magmula raw noong dumaan sila sa kalsada na hindi masyadong dinadaanan ng mga tao. Hindi niya nga rin daw alam kung buhay pa ang kakambal niya pero may haka-haka na silang kanyang pamilya na patay na ito. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Gusto kong ikwento noon na nakita ko pa si Berto pero pinatay na ito ng mga aswang. Alam kong pagiging makasarili ang naging desisyon ko noon na wag sabihin kay Binso ang tungkol sa nalaman ko. Ang naisip ko kasi noon ay ano pang saysay na sasabihin sa kanya ang patungkol doon kung tunay na patay na si Berto. Nang matapos kaming gamutin ay nagising na rin ang aking mga kaibigan. Nagulat pa ako noon dahil walang maalala si Nicole pero sinabi naman ni Binso na dahil daw yun sa trauma na naranasan ni Nicole. Hindi na lang namin pinaalala kay Nicole ang nangyari dahil para sa akin,
Hindi na rin kailangan pang ipaalala ang isang masalimuot na pangyayari sa road trip naming magkakaibigan, papuntang malayong probinsya. Pagkatapos ng insidente na yon ay bumalik kami sa normal naming pamumuhay. Hindi na namin kailanman pinag-usapan ng patungkol sa pangyayaring yon. Ilang buwan din ang nakalipas ay naalala rin ni Nicole ang nangyari. Pero sinabi ko sa kanya na wag nang pag-usapan ng patungkol doon. Sa kabutihang palad ay wala na rin nangyari pang masama sa akin. Hindi na rin naman namin nakita si Lola Betsy. Matagal din kaming hindi nakapag-road trip noon dahil patuloy pa rin naming naaalala ang alaala na yon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayari. Kahit nasa maayos na kaming kalagayan ay patuloy ko pa rin napapanaginipan ang pangyayaring yun. Kaya ito lamang ang masasabi ko sa mga kapwa ko tagapakinig sa programang ito. Nakagaya nga ng babala noon sa amin ng nanay ng aking asawa na si Giovanni. Mag-ingat nga naman sa mga hindi pamilyar na probinsya. At mag-ingat din sa daan na dadaanan ninyo sa inyong road trip.